Kinumpirma naman ngayon sa News 5 ng magbabalik sa Senado na si Tito Soto na merong 3 hanggang 4 na senador na kumakausap sa kanya para maupo muli bilang Senate President. Pero nanindigan ng kasalukuyang Senate President na si Chis Escudero na magpapatuloy lamang sila sa trabaho. Kasama na po dyan ang paghahanda para sa napipintong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Balikan po natin sa pagbabalita si Mean Los Baños. Handa na ang maroon robes na susuotin para sa senator judges sa isasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kukuhanan na lang ng sukat ang mga bagong halal na senador. May naitalaga na ring kwarto para sa prosekusyon, depensa at team ni VP Sara. Mas mataas ang level ng kahandaan ng Senado. Pati yung invitations, yung ID, yung security preparations, yung holding areas ng prosecution at defense panel, nakahanda na rin. Hanggang sa detalye ng parkingan nila, hinanda na rin namin at nakahanda na rin kami. Kailangan na lamang i-dry run to ng minsan. Ngayon pa lang pinaalalahanan na ni Senate President Chis Escudero ang mga senador na iwasang magkomento tungkol sa impeachment. Yung papasok ng mga miyembro ng Senado, hindi ba? 5 re-electionista, 4 na dating senador, 3 na miyembro ng Kamara na mula sa Kongreso na magiging bahagi, maliban sa aming 12, ng 20th Congress. So, mga veterano, batikan sa legislation, sa parliamentary rules ang mga ito. Susundin daw ng Senado ang updated impeachment rules na binago matapos makonvict si dating Chief Justice Renato Corona. Padadalhan na rin ng formal notice ang mga miyembro ng Kamara para ipresenta ang kaso sa Senate plenary para opisyal na masimulan ang proseso sa impeachment court. Dagdag ni Escudero, ang pagpasok kina Attorney Laila de Lima at Chel Jokno bilang House Prosecutors ay desisyon ng Kamara, gaya ng desisyon din ni VP Sara kung sino ang pipiliing abogado niya. They are both practitioners. On the part of Chel as a human rights lawyer, on the part of Secretary Senator Laila as an election lawyer, I believe, when she was practicing and before she became DOJ secretary. Definitely, they will add to the prosecution's ability to present their case. Tingin ni Senate President Escudero hindi maapektuhan ang paglilitis kahit pa ang ilan sa mga bagong miyembro ng Senado ay inendorso ng bise noong eleksyon. Historically, hindi. Dahil nakita nyo naman siguro sa social media na nagbago-bago ng posisyon yung mga in-endorse dati, kinakalaban nila ngayon yung mga nag-endorse sa kanila dati, yung kalaban nila dati, kakampinan nila ngayon. So, kung pagbabasihan ko ay kasaysayan, hindi ng mga partikular na senador, kasaysayan sa larangan ng politika ng ating bansa. Nakikita natin nagbabago-bago yun. Aminado naman si Alyansa para sa Bagong Pilipinas Campaign Manager Representative Toby Chanco na naapektuhan ng impeachment laban kay VP Duterte ang kanilang Senate slate. Kung makikita niyo rin naman dun sa ibang surveys open to the public, the Alyansa candidates were doing very well doon sa simula ng kampanya. No? At nakita natin, nagsimulang magkaroon ng problema. Unang-una, nung final yung impeachment, no? Na talagang against ako dahil kaya nga hindi ako pumirma doon. Kahit ako ay isang congressman, hindi ako pumirma doon. Pero yun talaga yung simula na nagkaroon ng epekto doon sa kandidato ng alyansa. At ngayong may papasok ng mga bagong senador, matunog ding na pag-usapan ang pagkapalit ng liderato ng Senado. Sabi naman ni Escudero, katatapos lang ng eleksyon at bangayan at ingay, sisimulan nyo na naman agad. Sino man sa amin, kabilang si Senator Soto, ang may bilang, hindi niya dapat talikuran yung responsibilidad at yung hamon na yon na binibigay na kumpiyansa ng mayoriya ng mga senador sa taong yon. para sa 1PH, Mean Los Baños, News 5.